Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Mga aralin. Mga madalas gamitin. Kilalanin ang high-frequency words. Sarili at bansa. Gamit ang mga salitang pamilyar. Kwento ko, kwento mo. Pag-unawa sa tekstong naratibo. Mga bahagi ng kwento. Tuklasin ang elemento. Ayusin natin pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Buo ang kaisipan. Pagsulat gamit ang makabuluhang salita. At basang may puso, pagbasa ng may tatas at damdamin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. 1. Natutukoy ng wasto ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. 2. Nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at bansa. 3. Naibibigay ang elemento ng teksto. 4. Naisa sa ayos ang pagkakasunod-sunod ng 5 pangyayari sa pabula. 5. Nagagamit ang mga salita na high frequency sa pagbuo ng maikling talata. At 6. Nababasa ng may tatas o may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Kumusta mga bata? Panibagong araw ng masayang talakayan at pagkatuto ang ating gagawin. Tiyak na magiging masaya at makabuluhan ang araw na ito. Kaya naman, bilang paghahanda, halina at simulan natin ito sa pag-awit. Talakayin natin ang tungkol sa awitin. Ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa awitin? Magbigay ng salitang kilos na ginagawa ng mga hayop mula sa awitin. Ano ang naitutulong ng mga alagang hayop sa pamilya? Gawin ito sa patnubay ng guro. Handa na ba kayo? Pipili ako ng 6 na mag-aaral. Kayo ang bubunot ng letra sa kahon. Tapos, iguhit ninyo sa hangin gamit ang kamay. Hulaan natin kung anong salita ang nabubuo. Game? Ang pabula ay isang maikling kwento na gawa-gawa lang o kathang-isip. Pero ang mga bida dito ay mga hayop. Yung mga hayop, parang tao. Nagsasalita, nag-iisip at may ugali. Sa dulo ng kwento, may aral tayong matututuhan kung paano maging mabuting tao. Pag-uugnayin natin ang mga larawan sa hanay A sa tamang kasagutan o paliwanag sa hanay D. Tignan ninyong mabuti ang bawat larawan. Tapos, hanapin kung aling pahayag sa kabila ang bagay o tumutugma dito. Subukan natin. Unang larawan. Ang sagot? A. Maganda ang iyong boses. Kulang ka lamang sa pag-eensayo. Pangalawang larawan. Ang sagot? C.
Nagsasalok ng tubig sa timba ang kanyang kaibigan. Pangatlong larawan. Ang sagot, D. Napayuko si puting baka dahil ayaw niyang mapahiya sa kaibigan niya. Pang-apat na larawan. Ang sagot, letter E. Maaliwalas ang umagang ito. Pang-limang larawan. Ang sagot, C. Si abuhing baka ay may kaaya-ayang tinig. Nakakita na ba kayo ng baka? Saan madalas nakikita ang ganitong hayop? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga baka? Ngayon naman ay alamin natin ang pabula na Ang Magkaibigang Baka na isinulat ni Elisa Q. Ruales. Hay, napakaaliwalas ng umagang ito. Tiyak na magkikita na naman kami ng aking kaibigang baka. Wika ng puting baka. Maaga pa lamang ay nagkita na nga ang magkaibigang baka sa sapa upang mag-igib ng tubig. Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Habang si abuhing baka ay nagsasalok ng tubig sa kanyang timba, sinabayan niya ito ng pag-awit. Sila ay may kaaya-ayang tinig. Kaya naman, si puting baka ay nakikinig ng mabuti sa pag-awit ng kanyang kaibigan. Kaibigang abuhing baka, napakahusay mong kumanta, sabi ni puting baka. Salamat kaibigang puting baka, bukas ikaw naman ang gusto kong mapakinggang umawit. Sagot ni abuhing baka. Nagulat si puting baka sa binanggit ng kanyang kaibigan dahil alam niyang hindi magkasing ganda ang boses nila. Hindi ito maamin ni puting baka sa kanyang kaibigan dahil nahihiya siya. Kinabukasan, nagkita muli sa sapa ang magkaibigang baka. Tulad ng sinabi ni abuhing baka, gusto niyang mapakinggang kumanta ang kaibigan. Kaibigang puting baka, kumanta ka na! Napayuko si puting baka dahil natatakot siyang mapahiya sa kanyang kaibigan. Sige na, kumanta ka na! Dugtong pa ni abuhing baka. Kinakabahang nagsalita si puting baka. Kakanta ako pero wag mo akong pagtawanan. Sabi niya sa kaibigan. Oo naman, ano pat naging magkaibigan tayo? Sagot ni abuhing baka. Nagsimula ng kumanta si puting baka. Iyan ang kaibigan ko, ang wika ni abuhing baka. Maganda naman ang boses mo, kulang ka lamang sa pag-e-ensayo. Alam ko na, araw-araw ay mag-e-ensayo tayo rito sa sapa. Sumang-ayon naman si puting baka sa naisip ng kanyang kaibigan. Matyagang nag-ensayo si puting baka kasama ang kanyang kaibigan. Kaya naman makalipas ang ilang araw ay humusay na sa pag-awit si puting baka. Laking pasasalamat niya sa kanyang kaibigang tumulong at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Kaibigan, lagi mong pagkatiwalaan ang sarili mong kakayahan. Wika ni abuhing baka. Tuwang-tuwang umuwi si puting baka sa kanilang tahanan upang buong pusong ipakita at ipagmalaki kina inang baka at amang baka ang husay niya sa pag-awit.
Pagkatapos nito, galak na galak siyang niyakap ni inang baka at amang baka. Lubos kaming natutuwa anak sa kahusayan mo sa pagkanta, wika ng kanyang ama at ina. Ngunit paano ka naging mahusay sa pag-awit? Tanong nila. Masayang tinugon ni Puting Baka, mula noong nagkita kami sa sapa ng aking kaibigang si Abuhing Baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapagbuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Narito ang mga gabay na tanong. Sino-sino ang tauhan sa pabulang binasa? Ang sagot, Abuhing Baka at Puting Baka. Number 2. Ano ang kanilang ginagawa araw-araw sa sapa? Ang sagot, uminom at magsalok ng tubig. Number 3. Ano ang ginagawa ni Abuhing Baka habang nagsasalok ng tubig? Ang sagot, masayang umaawit. Number 4. Bakit nahihiya si Puting Baka na umawit sa harap ng kanyang kaibigan? Ang sagot, wala siyang tiwala sa sarili at iniisip niyang hindi siya magaling kumanta. Number 5. Paano napaghusay ni Puting Baka ang kanyang kakayahan? Ang sagot, sa pamamagitan ng palihim na pagsasanay tuwing umaga sa sapa. Number 6. Kung ikaw si Puting Baka, pauunlarin mo rin ba ang iyong kakayahan? Ipaliwanag. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Upang higit nating maunawaan ang tinalakay sa araw na ito, mangyaring magtungo sa inyong pangkat para pag-usapan ang nakatakdang gawain. Siguraduhing makikibahagi ang bawat kasapi. Unang pangkat, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Sagutan natin. 1, 2, 3, 4, at 5. Pangalawang pangkat, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Sagutan natin. 1. Ang magkaibigang baka ay araw-araw na nagtungo sa sapa upang mag-igib ng tubig para sa pamilya. 2. Si Abuhing Baka ay kumakanta habang nagsasalok ng tubig sa kanyang timba. 3. Umawit si Puting Baka sa harap ng kaibigan. 4. Nag-eensayo si Puting Baka araw-araw kasama ang kanyang kaibigan. At 5. Ipinakita ni Puting Baka ang kanyang talento sa pag-awit sa harap ng pamilya. Pangkat bilang 3.
Pumili ng 5 pangyayari sa pabula at isadula ito. Naging makabuluhan ang pagtalakay natin ngayong araw, kaya naman nais kong pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salitang ito. Pagkatapos, buuin ang pahayag. Tekstong naratibo, tauhan, tagpuan at pangyayari. Mahalaga ang elemento ng tekstong naratibo. Ang tauhan ay patlang, samantalang ang tagpuan naman ay patlang. Mahalaga ring matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto upang patlang. Sagutan natin. Mahalaga ang elemento ng tekstong naratibo. Ang tauhan ay mga karakter sa kwento. Samantala, ang tagpuan naman ay ang lugar at panahon kung kailan naganap ang kwento. Mahalaga ring matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto upang mas maunawaan ang daloy ng kwento. Panuto, basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, tumutukoy ang elementong ito sa lugar o panahon na pinangyarihan ng pabula. A. Lugar, B. Paksa, o C. Tagpuan. Ang sagot, C. Tagpuan. Number 2, ito ay elemento ng tekstong naratibo na nagbibigay buhay sa pangyayari. A. Pamagat, B. Tagpuan, o C. Tauhan. Ang sagot, B. Tagpuan. Number 3, sa sapang ito naganap ang pag-iensayo ni Puting Baka. Anong elemento ang binibigyang diin sa pahayag? A. Pamagat, B. Pangyayari, o C. Tauhan. Ang sagot, B. Pangyayari. Number 4, si Abuhing Baka ay nag-iensayo ng pagkanta sa sapa araw-araw. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? A. Panghinaan ng loob, B. Maging masayahing baka, C. Maging mahusay sa pagkanta. Ang sagot, C. Maging mahusay sa pagkanta. Number 5, tuwang-tuwa si Abuhing Baka nang umuwi sa kanilang tahanan. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? A. Pagagalitan siya ng ina, B. Makakasalubong niya ang kaibigan sa daan, o C. Matutuwa ang ina sa kanyang ipinakitang talento. Ang sagot, C. Matutuwa ang ina sa kanyang ipinakitang talento. Para sa inyong takdang aralin, magbasa ng isang pabula. Tukuyin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Ibahagi ito sa klase kinabukasan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 3 Quarter 1, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa salitang Filipino sa araw-araw. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher.
Simulan na natin. Mga layunin. 1. Natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. 2. Natutukoy ang mga salitang pamatlig na paturol at paari. 3. Nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. 4. Naisusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. At 5. Nagagamit ang mga magagalang na pananalita sa pagbati at ekspresyon sa pakikipag-usap sa paaralan. Kumusta mga bata? Kahapon ay tinalakay natin ang elemento ng tekstong naratibo at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pinagbasa ko rin kayo ng pabula at pinatukoy ang mga tauhan at tagpuan nito. Sino ang nais magbahagi ng kwentong inyong nabasa? Mga bata, tingnan natin ang paligid. Ano-ano kaya ang mga bagay na makikita natin sa loob ng silid-aralan? At paano naman sa labas ng silid? Ipakita o sabihin ninyo ang mga bagay na nakikita ninyo. Narito ang ilan sa mga halimbawa. 1. Makikita ang basurahan dyan sa sulok. Salitang may salungguhit, dyan. 2. Ito ang bag na ginagamit ko. Ang salitang may salungguhit, ito. 3. Dine ang mesa ko. Ang salitang may salungguhit, dine. 4. Ang bintanang iyan ay dapat linisan araw-araw. Ang salitang may salungguhit, iyan. 5. Doon ko inilalagay sa kabinet ang mga libro. Salitang may salungguhit, doon. 6. Basahin ang mga pangungusap mula sa pabulang Ang Magkaibigang Baka ni Elisa Q. Ruales. Panuto, hanapin sa loob ng kahon ang salitang pinalitan ng mga pahalang na salita sa pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: pag-iigib, puting baka, pagkanta, sapa, at pagkikita. 1. Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Ang salitang may salungguhit, ito. Ang sagot, pag-iigib. 2. Hindi nito maamin sa kanyang kaibigan dahil nahihiya siya. Salitang may salungguhit, nito. Ang sagot, pagkanta. 3. Iyan ang kaibigan ko. Salitang may salungguhit, iyan. Ang sagot, puting baka.
4. Alam ko na, araw-araw ay mag-e-ensayo tayo rito. Ang salitang may salungguhit, rito. Ang sagot, sapa. 5. Mula noong nagkita kami sa sapa ng aking kaibigang si Abuhing Baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapabuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Salitang may salungguhit ay noong. Ang sagot, pagkikita. Talakayin natin ang pamatlig na paturol at paari sa tulong ng mga halimbawang pangungusap. Salitang pamatlig. Salitang pamatlig ay ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Pamatlig na paturol. Ito ay ginagamit sa pagtuturo ng kinalalagyan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari na maaaring malapit sa nagsasalita, sa kausap o sa pinag-uusapan. Mga halimbawa ng salitang pamatlig na paturol. Ito, iyan, iyon, ire, yaan, at yaon. Halimbawa na pangungusap. Ito ang bansang kinalakihan ko. Ito ang bansang kinalakihan ko. Iyan ang gusto kong bisikleta. Iyan ang gusto kong bisikleta. Basahin at suriin ang mga pamatlig na ginamit sa pangungusap. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng hayop, bagay o pangyayari sa pangungusap. 1. Ipakikita ko sa iyo ang mga isinulat namin. Ire ang aking kwaderno. Ang sagot, ire. Number 2. Maayos ang aming bakuran. Ito ang nililinis ko araw-araw. Ang sagot, ito. Number 3. Maganda ang bestida na suot mo. Gusto ko iyan. Ang sagot, iyan. Number 4. Makukulay ang mga saranggola sa plaza. Dadalhin ko ito roon. Ang sagot, roon. Number 5. Inilagay ko sa sulok ang lumang kasangkapan. Diyan mo na lang hanapin. Ang sagot, diyan.
Panuto. Piliin sa loob ng panaklong ang panghalipamatlig na angkop sa diwa ng dialogo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Dialogo sa paaralan. Keith, magandang araw sa inyo. Ako po ang inyong bagong kamag-aral. Kailan lang kami dumating dito sa Manila? Jade, masaya kami na makasama ka rito sa silid. Keith, maaari po ba akong umupo riyan sa tabi mo? Jade, oo naman. Mamayang recess, sabay na tayong kumain na, hati tayo sa baon ko. Ito ang paborito kong tinapay. Keith, sige, sabay na tayo pero pupunta muna ako doon sa kantina para makabili ng maiinom bago tayo kumain. Jade, sige. Mga bata, meron tayong kahon na may lamang mga salita. Ang mga salitang ito ay ginagamit pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Paiikutin natin ang kahon habang may masayang tugtog. Kapag huminto ang tugtog, ang may hawak ng kahon ay bubunot ng isang salita. Gagamitin niya ang salitang iyon sa paggawa ng pangungusap at isusulat niya ito sa pisara. Handa na ba kayo? Narito ang mga susing salita. Ito, ire, iyan, iyon, yaan, yaon, dito, rito, diyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon. Halimbawa, nabunot ninyo ang salitang ito. Gagamitin nyo ito sa sariling pangungusap. Ito ang gamit kong sapatos araw-araw. Ulitin natin, ito ang gamit kong sapatos araw-araw. Panuto, punan ang patlang ng angkop na pamatlig batay sa larawang ipinakita. Una, patlang ang aking paboritong laruan. Sagot, ito ang aking paboritong laruan. Ito. Pangalawa, patlang kami namamasyal tuwing linggo. Dito kami namamasyal tuwing linggo. Dito. Pangatlo, gusto kong magpalipad ng saranggola. Gusto kong magpalipad ng saranggola. Roon. Roon. Pang-apat, maganda ang sapatos mo. Patlang ang gusto kong ipabili kay nanay. Maganda ang sapatos mo. Iyan ang gusto kong ipabili kay nanay. Iyan. Panglima, ilagay mo patlang sa basket ang maruruming damit. Ilagay mo dyan sa basket
ang maruruming damit? Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng tao, bagay at pangyayari sa pangungusap. Number 1. Maupo ka dine sa aking tabi, anak. Ang sagot, dine. Number 2. Malayo sa paaralan ang aming bahay. Doon ako umuuwi araw-araw. Ang sagot, doon. Number 3. Lumapit ka rito para marinig mo ng malinaw ang aking sinasabi. Ang sagot, rito. Number 4. Ang husay mong gumuhit, Joshua. Gusto kong matuto nito. Ang sagot, nito. Number 5. Dito ka na kumain ng tanghalian para may kasabay ako. Ang sagot, dito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa salitang magalang. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ng wasto ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Pangalawa, nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangatlo, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Pang-apat, nagagamit ang mga salita na high-frequency sa pagbuo ng maikling talata. At panglima, nababasa ng may tatas o may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Kumusta mga bata? Magbalik tanaw muna tayo sa pamatlig na paturol at paari na tinalakay natin kahapon. Sino ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng pamatlig na paturol at paari? Gamitin ito sa pangungusap. Kailan ginagamit ang pamatlig na paturol at paari? Mahuhusay mga bata, tiyak na magiging masaya at makabuluhan ang araw na ito. Kaya naman, bilang paghahanda, halina at simulan natin ito sa pag-awit. Gabay na tanong. Masaya ba kayo ngayong araw?
Bakit kailangan nating maging masaya sa araw-araw? Sino ang maaaring magbahagi sa klase ng kanyang nararamdaman ngayong araw? Panuto, tukuyin ang damdamin ng pahayag sa pangungusap. Number 1. Ayan, makulit ka kasi. Ang sagot, inis at pagkairita. Number 2. Yay! Kaarawan ko na bukas! Ang sagot, tuwa o kasiyahan. Number 3. Tara Mina, laro tayo sa labas. Ang sagot, saya o pananabik. Number 4. Sana makauwi na si Mama sa bahay. Ang sagot, pangungulila o lungkot. Number 5. Huwag kang makialam ng gamit na hindi sayo. Ang sagot, pagsuway o pagkagalit. Panuto, pagtambalin ang mga magkabiyak na puso upang matukoy ang salitang magkaugnay. Una, kambing pasyalan. Pangalawa, plaza, kinakainan o makakain. Pangatlo, pagluluto, uri ng hayop. Pang-apat, paligsahan, nagsilang ng sanggol. At panglima, ina, patimpalak. Susing sagot. Kambing, uri ng hayop. Paligsahan, patimpalak. Pagluluto, kinakain o makakain. Plaza, pasyalan. Ina, nagsilang ng sanggol. Panuto, bumuo ng pangungusap sa mga salitang nakaitalisado. Halimbawa, pagluluto, katutubong pagkaing Pilipino. Ang pagluluto ng adobo ay isa sa mga katutubong pagkaing dapat ipagmalaki natin. 1. Kambing, kapaligiran o kalikasan. 2. Ina, kababaihan ng bansa. 3. Paligsahan, pagkilala ng bansang Pilipinas. 4. Pagluluto, sariling kakayahan. 5. Plaza, pasyalan. Susing sagot para sa mga pangungusap. 1. Ang kambing ay isa sa mga hayop na inaalagaan sa kapaligiran upang makatulong sa kabuhayan ng mga tao. 2. Ang aking ina ay isang huwarang babae na sumasailalim sa katatagan at malasakit ng kababaihan ng ating bansa. 3. Sa paligsahan ng pag-awit, ipinamalas ng mga kalahok ang galing at talento bilang pagkilala sa kulturang Pilipino. 4. Ipinagmamalaki ni Carlo ang kanyang sariling kakayahan sa pagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya. 5.
Tuwing linggo, pumupunta kami sa plaza upang mamasyal at maglaro kasama ang buong pamilya. Nakakita na ba kayo ng kambing? Sino ang maaaring makapaglarawan sa itsura ng kambing? Sino ang maaaring makapagbahagi ng tunog ng kambing? Ngayon naman ay alamin natin ang pabula tungkol sa hilig ng isang kambing. Pauwi na sa bahay si Inang Kambing galing sa palengke nang siya ay napatingin sa karatolang nakapaskil sa plaza. Ganito ang nakasulat sa karatola: patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Dali-daling umuwi si Inang Kambing sa kanilang tahanan upang ibalita ito sa anak na mahilig magluto. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto, ganoon din ang kanyang sarili para sa nalalapit na paligsahan. Tiwala naman si Inang Kambing sa kakayahan ng anak kaya hinayaan niya lamang ito sa ginawang paghahanda. Dumating na ang takdang oras ng paligsahan sa plaza. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. "Paghusayan mo anak," wika ni Inang Kambing. "Opo ina," ang masayang tugon ng anak. Makalipas ang itinakdang oras ng pagluluto sa mga kalahok, nagtungo si Miming Kambing sa kinaroroonan ng kanyang ina. Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan, sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Umaasa si Miming Kambing na maiuuwi niya ang parangal. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Laking gulat ng mag-inang Kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo kaya niyakap siya ng mahigpit ni Inang Kambing. Ganyan talaga sa paligsahan, may nananalo at may natatalo. Alam kong ipinakita mo ang iyong husay sa pagluluto. Sambit ni Inang Kambing. Walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Napansin ni Inang Kambing na hindi nagluluto si Miming Kambing mula nang sumali sa paligsahan. Napalitan ng lungkot ang masayang mukha ni Miming Kambing kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. "Halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto," banggit ng ina. Ganito ang tamang proseso ng pagluluto. May tamang paghihintay ng oras para sa lasang gusto mong makuha. Dagdag pa ng ina. Maraming natutuhang teknik sa pagluluto si Miming Kambing. Muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Muli siyang isinali ng kanyang ina sa paligsahan sa pagluluto sa kabilang bayan. Ngunit nang malaman ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. "Hindi ako nanalo sa paligsahan sa ating bayan, sa iba pa kaya?" ang bulong niya sa sarili. Pero patuloy na hinikayat ni Inang Kambing ang anak. Sa araw ng paligsahan, sinunod ni Miming Kambing,
ang proseso at tamang paghihintay na itinuro ng kanyang ina. "Kumusta ang pagluluto mo, anak?" Ang wika ni Inang Kambing. "Mabuti po. Sinunod ko ang mga itinuro niyo sa akin." Buong kumpiyansang tugon ni Miming Kambing. Matapos ang ilang oras ay inanunsyo na ang mga nagwagi. Napatalon sa tuwa si Miming Kambing nang narinig ang kanyang pangalan. Dali-dali niyang niyakap ang kanyang ina at nagpasalamat sa pagtiyatiyaga at paggabay sa kanya. Ang pagkatalo sa paligsahan ay hindi nangangahulugang wala ng galing sa kakayahan. Ang lahat ng kahusayan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili, pagtiyatiyaga at pagpapatuloy, sambit ng ina sa kanyang anak. "Opo, Inang Kambing, salamat at nariyan kayo upang palakasin ang loob ko." Kabahagi ang lahat sa gawaing ito, kaya humanda at iparinig sa klase ang inyong saloobin. Gabay na tanong: sino ang pangunahing tauhan sa binasang pabula? Ang sagot, Miming Kambing. Ano ang nararamdaman ni Miming Kambing tuwing siya'y nagluluto? Ang sagot, masaya. Ano ang naitutulong ng pagluluto sa kanyang sarili? Ang sagot, tiwala, pagtiyatiyaga at pagpapatuloy. Bakit hindi na nagluluto si Miming Kambing matapos ang paligsahan? Ipaliwanag ang sagot. Ang sagot, siya ay natalo sa unang paligsahan na kanyang sinalihan. Nalubos niyang ikinalungkot. Ano ang ginawa ni Inang Kambing sa kanyang anak para manumbalik ang hilig nito sa pagluluto? Ang sagot, hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Ano ang katangian ni Inang Kambing na ipinakita sa pabula? Ang sagot, mapagkalinga at mapagmahal na ina. Tandaan natin, ang pagtukoy ng damdamin ng tauhan ay batay sa kanyang sinasabi, kinikilos o iniisip. Sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha, paraan ng pagsasalita at madarama natin ang damdamin ng tauhan sa kwentong ating binabasa o pinanonood. Panuto, tukuyin ang damdamin ng tauhan na nakapaloob sa pahayag mula sa pabula. Iguhit sa sagutang papel ang damdaming nakapaloob sa pahayag. Gawing batayan ang sumusunod na simbolo. Number 1. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing.
Number 2, biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo kaya niyakap siya ng mahigpit ni Inang Kambing. Number 3, laking gulat ng mag-inang kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Number 4, walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Number 5, halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto, banggit ng ina. Mahalaga ang damdamin ng bawat tauhan sa kwento, kaya nararapat lamang na matukoy natin ito habang tayo ay nagbabasa o nanonood. Sa puntong ito ay kilalanin natin ang iba't ibang damdamin ng tauhan. Tingnang mabuti ang larawan. Mga gabay na tanong. Anong damdamin ang ipinahihiwatig sa una, ikalawa at ikatlong larawan? Ang sagot, sa unang larawan ay nasasabi, sa ikalawa ay malungkot, at sa ikatlo ay masaya. Bakit mahalagang matukoy natin ang damdamin ng tauhan sa teksto? Ang sagot, upang mas maunawaan ang kanilang mga kilos at desisyon sa kwento. Panuto. Isulat sa iyong kwaderno ang damdamin ng tauhang nakapaloob sa pahayag. Number 1. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Ang sagot, tuwang-tuwa. Number 2. Napalitan ng lungkot ang masayahing mukha ni Miming Kambing kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Ang sagot, lungkot. Number 3, nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Ang sagot, kasiyahan. Number 4, muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Ang sagot, nanumbalik ang interes. Number 5, ngunit nang malaman ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. Ang sagot, nag-alinlangan. Panuto, buuin ang pahayag sa ibaba batay sa iyong nararamdaman. Narito ang halimbawang sagot. 1. Masaya ako sa tuwing kasama ko ang aking pamilya. 2. Malulungkot ako kung wala akong makalaro. 3. Nagagalit ako kapag may nananakit sa kaibigan ko. 4. Naiinis ako dahil
Hindi ako pinapakinggan minsan. 5. Nag-aalala ako kapag may sakit si mama o papa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 3 Quarter 1, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa salita at damdamin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. 1. Natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. 2. Natutukoy ang mga salitang pamatlig na paturol at paari. 3. Nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. 4. Naisusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita at nagagamit ang mga magagalang na pananalita sa pagbati at ekspresyon sa pakikipag-usap sa paaralan. Kumusta mga bata? Napag-alaman natin kahapon ang damdamin ng tauhan sa tekstong tinalakay. Kaya bigyang diin muna natin ang mga susunod na katanungan. Ano ang naramdaman ni Miming Kambing nang siya ay nanalo sa paligsahan sa pagluluto? Mahuhusay mga bata! Tiyak na magiging masaya at makabuluhan ang araw na ito. Kaya naman, bilang paghahanda, halina at simulan natin. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ano ang masasabi o naobserbahan ninyo sa mga ito? Sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang nakikita sa larawan? Ang sagot, ang unang larawan ay lungsod at ang ikalawa ay bukirin. Ano ang kaibahan ng dalawang larawan? Ang sagot, ang unang larawan ay may maraming gusali. Ang ikalawa ay may mga puno. Alin sa dalawang larawan ang napuntahan mo na? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ang sagot ko, lungsod at bukirin. Ilarawan ang paligid na iyong tinitirahan sa ngayon. Maaaring sagot, tahimik na lugar. Ano-ano ang maaaring makikita rito? Maaaring sagot, maraming puno. Panuto,
Basahin ang mga pangungusap mula sa pabulang Ang Hilig ni Miming Kambing ni Elisa Q. Ruales. Number 1. Ganito ang nakasulat sa karatula. Patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Ang salitang maisalungguhit, ganito. Number 2. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto. Ganoon din ang kanyang sarili para sa nalalapit na paligsahan. Ang salitang may salungguhit ay ganoon. Number 3. Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Ang salitang may salungguhit ay nariyan. Number 4. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Ang salitang may salungguhit ay narito. Number 5. Ganyan talaga sa paligsahan. May nananalo at may natatalo. Ang salitang may salungguhit ay ganyan. Number 6. Ganito ang proseso sa pagluluto. Ang salitang may salungguhit ay ganito. Talakayin natin ang pamatlig na patulad at panlunan sa tulong ng mga halimbawang pangungusap. Pamatlig patulad. Ito ay ginagamit sa pagkukumpara, paghahambing at pagtukoy ng bagay, salita, gawain o kaisipan. Nagpapakilala ng pagkakawangis ng dalawang bagay. Narito ang mga susing salita. Ganito, ganire, ganyan, at ganoon. Mga halimbawa. 1. Ganito ang tamang pagluluto ng adobong manok. Number 2. Ganoon pala ang binili niyang bag. Number 3. Ganire ang dapat nating gagawin mamaya. Pamatlig na panlunan. Tumutukoy sa mga salitang ginagamit na panghalili sa isang lugar. Narito ang mga susing salita. Nandito, nandoon, naroon, narine, nandine, nariyan, at nandyan. Mga halimbawa. Ang mag-anak ay nasa parke kahapon. Oo, naroon kami kahapon. Pangalawa, nandyan ba ang nanay mo sa loob ng bahay? Pangatlo, nandito sa kahon ang aking manika. Panuto, tukuyin ang pangalan na binigyang turing ng pamatlig na panlunan at patulad sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Halimbawa, naroon sa Bicol makikita ang Bulkang Mayon. Bicol, naroon. Number 1. Ganito ang pag-iigib ng tubig sa aming bayan. Ang sagot, pag-iigib, ganito. Number 2. Ang mga gamit mo ay nandoon na sa loob ng sasakyan. Ang sagot, gamit, nandoon. Number 3. Nandito na ba ang mga inumin natin mamaya? Ang sagot, inumin, nandito. Number 4. Ganyan ang gusto kong kulay ng damit na isusuot sa aking kaarawan. Ang sagot, kulay, ganyan.
Number 5. Nandyan ka lang pala sa bakuran. Kanina pa kita hinahanap. Ang sagot, bakuran, nandyan. Panuto. Basahin ng may tatas ang dialogo ng magkaibigan sa loob ng paaralan. Ihanay sa ibaba ang pamatlig na ginamit sa usapan. Dialogo sa silid aklatan. Mika, tara tayo nang magtungo doon sa aklatan. Mika at Josh, magandang umaga po, kami po ay naparito muli. Librarian, magandang umaga rin sa inyo, tuloy kayo. Mika, masaya talaga ako tuwing tayo ay nandito sa aklatan. Josh, wow, may mga bago silang babasahin. Nais kong humiram nito. Mika, ganitong aklat ang hilig ko. Josh, salamat Mika, sinamahan mo ako din sa aklatan. Panuto, ihanay sa ibaba ang pamatlig na ginamit sa usapan. Pamatlig patulad, nito, ganito. Pamatlig panlunan, nandito, dine. May enerhiya pa ba mga bata? Sa gawaing ito ay susubukin ang inyong natutuhan sa tinalakay. Ipakikita ko ang mga susing salita na ginamit sa pagtutulad at inihahalili sa isang lugar. Kung ang salitang lalabas ay ginagamit sa pagtutulad, kayo ay tatayo mga bata. Kung panlunan naman ay mananatili kayong nakaupo. Halimbawa, kung lumabas ang salitang ganito, tatayo ang mga bata sa klase. Kung lumabas naman ang salitang nandyan, mananatili lamang silang nakaupo. Panuto, tukuyin ang panghali-pamatlig na ginamit sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang PL kung panlunan at PT naman kung patulad. Halimbawa, ganito kami manalangin sa bahay. Ang sagot, ganito, PT. Number 1, nariyan na ang mga kalaro ko. Number 2, kung sino ang narito na sa silid ay siyang mauuna sa pila. Number 3, magagalang ang mga taong nakasalubong namin. Gani rin na ang kinagawian namin. Number 4, naroon sa labas ang mesa. Number 5, nandito ka lang pala. Sagutan natin. Number 1, nariyan, PL. Number 2, narito, PL. Number 3, ganire, PT. Number 4, naroon, PL. At number 5, nandito, PL. Mula sa mga pamatlig, bumuo ng pangungusap gamit ang pamatlig. Suriin ang angkop na pamatlig na ginamit sa pangungusap. Naroon, ganyan, nandito, ganito, nariyan at naroon. Halimbawang pangungusap, nariyan sa aking bag ang pamaypay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!